Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nagsalita ka, nagtatanga-tangahan. Sir, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. What was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing. Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation. Ikaw ang Deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir, and we still have not received any final reply on this one. What I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Another panginginsulto. Di ba, Tulfo? Once and for all, ito. Sasalita na naman tayo. Dahil itong Tulfo na to, nabihag ang kanyang bunganga sa pang-iinsulto sa mga resource person or sa mga witness dyan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya naman mapaisip tayo bakit ka binoto. Dahil ang mga tao believe sa iyo. Tumutulong ka sa iyong personal na pera. Lot mo. Sabi mo pa, sana may makatulong ito sa panahon ng kagipitan ng iyong sinasabing kailangan tulungan ang mga nabi. Ngunit natapwat subalit. Yung pagtulong na pala yun ay hudyat. Hudyat na para tumakbo ka sa isang posisyon. Ginagamit mo yung palpitong yan dyan sa Senado para iwalang hiya ang kapwa-tao. Ayan, tinatawag mo itong si Acosta nakarang araw na isang stupido. Very stupid dahil hindi sumasang-ayon sa gusto mong marinig sa kanyang bunga. Ngayon, tinatawag mo na naman ditong si Lemuel Ontorio na dating tauhan ni VP Sara Duterte. Ngayon, sabi mo, nagtanga-tangahan. Kaya ayan, sinagot ka. Sabi mo pa nga, sayang ang pagkatalino mo, pero ikaw ay nagtatanga-tangahan. Ayan, insulto yan sa'yo. With due respect, Rafi Tulfo. Yung kapangyarihan na meron sa'yo, binigay sa'yo ng taong bayan. Hindi yan rights mo, kundi it's a privilege to all
Filipino people na bumoto dahil ang inakala nila ay ikaw ay isang kakampi ng mga nakaapi. Pero salungat sa mga nangyari ngayon dyan sa ating bansa. Tayo isang OFW nagsasalita dahil masakit isipin na meron kayong binoto bilang mambabatas pero mambubutas pala. Bakit ko nasabing mambubutas? Dahil binutasan mo ang mga paniniwala, tiwala ng taong bayan para ikaw gawin ang mandato para gumawa ng batas. Batas para sa kapakanan ng taong bayan. Pero ikaw ay isang nagbubulagan ka dyan sa Kongreso, nagpakaputa bungol, bulag-bulagan, nakakahinging pananahimik mo sa aspitong korupsyon na nangyari sa ating bansa. Nanalo ka dahil hindi sa talino mo, Rafi Tulfo, kundi dahil sikat ka. Yung kasikatan mo yan, ginagamit mo lang. Ginamit mo para iboto ka. Yes, totoo yun. Pero imagine, utang na loob mo yung kasikatan mo sa mga Pilipino. Pero ang ginawa mo, you destroy the trust and confidence ng mga taong bumoto sa'yo. Imagine, nakaupo ka dyan. Ito, I will address this to all mga politiko na nakaupo dyan sa iyong napakagharang upuan dyan sa Kongreso, sa Senado. Kayo yung mga taksil. Bakit? Kasi yung kasakiman ninyo, bulag-bulagan sa mga nangyari ngayon. Pag merong kumontra sa kagustuhan na mailahad ang katotohanan, kinakasuhan ninyo. With all fabrications, kahit itong si Marcoleta, hindi na-deklara yung binigay, yung donation sa kanyang campaign, ginawa ninyo ng kaso. When in fact kayo lahat dyan tumatanggap ng mga donasyon sa panahon ng eleksyon. Pero anong ginawa ninyo? Kinulong ninyo, kinasuhan ninyo. Ayun. Bakit ko nasabing hindi kayo very unfair kayo? Bakit? Kasi halos kayo dyan tumatanggap ng donasyon pero sinisingle out niyo yung taong nagsasalita against or gustong imbestigahan yung mga nakawan, yung flood control dyan. Nakaupo kayo sa magagarang opisina, upuan, ka-aircon, pero tingnan ninyo yung mga taong lubog sa baha until ngayon, mga walang hiya, mga walang empathy, mga walang puso kayo. May pasayaw-sayaw pa kayo ng dahil kay speaker. Umulan, bumaha ng buya-diyay. Iyon pala yung biyaya pa po sa kanilang mga bolsa. Grabe ang gahaman ninyo. Sobra kayong kagahaman. Mga walang hiyang klaseng politiko na pagkataksil ninyo pagkatapos ng binoto ng taong bayan. Yan, pagtalikod ninyo. Pagtalikod ng mga bumoto sa inyo, dala-dala niyo yung kutsilyo. Sinaksak ninyo, patalikod ng taong bayan dahil sa kagahaman ninyo. Korupsyon dito, korupsyon doon. Rafi Tulfo, ayan. Once again, ito'y aming hinaing ng mga OFW. Kakampi ka, sabi mo, kakampi ka sa mga naapi. Pero hindi mo tiningnan, hindi mo tiningnan kung ano yung sanhi ng baha na dinulot sa iyong, involved yung pangalan mo doon sa kaso ng flood control dyan sa hearing sa korte. Na-mention yung pangalan mo na isa ka na nag-request na mapunduhan, isang proponent ka. Bawat proponent ba sa magkanong dahilan, magkano yung komisyon mo? Ito isang tanong lang. Ito isang tanong lang. Tatawagin mo na estupido ang tao. Tatawagin mong tanga. Yung asal mo umaalingasaw ngayon. Kung gaano ka ka-estupido rin, kung yan ay totoong estupido ka rin, bakit mo iwalang hiya yung tao para lang iangat yung pangalan mo? Remember, Rafi Tulfo, mas mabuti pang ang mabuting pangalan ay mas maigi pa sa malaking kayamanan. Oo, mayaman ka.
Pero yung gamitin mo, yung microphone mo, yung posisyon mo bilang senador para iwalang hiya ang tao. Bastos at walang mudong klaseng senador na meron tayo.